Nandito tayo mga kaibigan muli sa ating farm. At sa loob ng 5 buwan hindi tayo nakapaggala dito. Kaya pagkakataon muli para umikot, kilatisin natin yung aking mga halaman para alam natin yung susunod na aksyon. Gagawa tayo ng action plan para mas lalong tumaas yung kita ng ating farm. Sa ngayon medyo mahina dahil sa sobrang init. Yung mga halaman ko ay halos malanta. Narito talagang lemongrass, yung tanglad ay napakatibay ng resistensya sa init. Tingnan mo yung kalagayan ng lupa dito. Grabe. Halos tigang. Dito yung mga tinamnan ko ng gulay noong nakalipas ng 2 taon. Yung mga plastic mulch nandito pa rin. Pero hindi na ako nagpurso ng vegetable farming. Sa halip, dito na ako sa mga tanglad at saka kalamansi. Yan. Lampas tao na yung aking mga kalamansi. Ito yung mga marketed lamang. Hindi ito grafted. Ako mismo yung market doon sa mga nauna kong tinanim ng mga kalamansi. From mother plant to market plants. So tour tayo. Hindi pa ako gaano nakaka-adjust doon sa aking motion. Dahil sa galing doon sa trabaho, pabalik dito sa ating farm. Iba kasi yung work environment ko doon sa aking pinagtatrabahuhan. Araw-araw na sa ibabaw ng tubig. Ayan, so ngayon dito tayo sa farm. Tingin-tingin sa paligid. Kilatis ng mga halaman. Ano ang susunod na mode of action para mas lalong tumaas ang ani. Dahil kapag ang farm ay sustainable, nagpapatuloy na lumalago. Pero kapag masyadong malaki ang overhead, puro palabas ng pera, hindi tayo tatagal sa ganitong klaseng investment. Yan. So ngayon, ito na ang aking mga kalamansi. Lagpas tao na. Yan, medyo masisikip yung aking pagkatanim. Approximately 2.5 meters by 3 meters. Yung iba, medyo mas lalong masikip yung pagkatanim ng aking mga binayarang tagapagtanim noon 2 years ago. So tingnan niyo yung lago ng halaman after 2 years. Ilang beses na rin itong napitasan. Hanggang sa ngayon ay namumunga. Yung nga lang, kapag ganito talaga madalas pa yung labis na tag-init, part pa to ng summer, although June na. Pero tinan yung lupa, tigang na tigang pa. So ngayong araw, mayroon akong narinig na balita na sa ibang parte ng Pilipinas ay maulan na. Pero dito sa Legazpi City, sa Albay, ay hindi pa. Medyo makulimlim sa ngayon, pero hindi pa bumabagsak yung ulan. Sa kalagayan ng aking mga halaman sa ngayon at sa kalagayan ng lupa, kailangan na talagang mababasa. Kailangan maulanan. Dahil kung hindi, ay hindi tayo makakaprodukto paglipas ng ilang buwan. Supposed to be ngayon, yan natin yung bunga. Pabuo na yung bunga. Ito. Yan. Ito na yung pinabulaklak ko last month. Ito, may mga tira-tirang malalaking bunga. Last month kasi medyo may bahagya na pag-ulan dito sa kinaroroonan ng aking farm. Kaya inutusan ko yung aking manggagawa na sabi ko, pabulaklakin mo na. So bumili ako ng pampabulaklak na foliar fertilizer at ilalagay ko ang link dyan sa baba ng aking video para kung gusto ninyong gumamit ng ganong klaseng foliar fertilizer ay masubukan din ninyo. Effective siya. Yan, namunga. Yan Pero hindi siya ganong lalaki kapag ganito yung kalagayan ng lupa. So dapat talaga madiligan. At dahil sa rolling ground account, wala akong irrigation. Tubig ko nandun sa parting baba, napakalayo. So hindi ko na didiligan yung aking mga tanim na kalamansi dito sa gawing to. Dito sa upland. Yan, lahat na yan may bunga na maliliit pero kailangan talaga madiligan para lumaki yung mga bunga.
Yan, may mga mangilang-ilang mga bunga na mapipitas, napakababa lang. Yan. Yan. Kahit ganoon, well maintained naman ang aking manggagawa, kaya yung mga berde, yung mga dahon, mga berde. Yung mga dahon berdeng-berde pa rin kahit grabe yung init ng panahon. Yan. So ibig sabihin, sustained naman yung pangangailangan na nutrients ng halaman. Yan. So inaasahan natin pagkalipas ng 2 buwan ay tataas yung ating yield o yung harvest natin dito sa tanim na kalamansi. Ito ay mahigit kumulang 1,000 na puno. At ito na yung pagkakataon na pataas na yung ating ani. Kasi yan na malago-malago yung ating halaman. Yan. At napapanahon na rin para pabungahin siya. Yan. So, yan. Samahan nyo lang ako sa aking pagtuturo, no? Para baka sakali meron kayong mapulot na aral dito sa aking karanasan sa pagpupundar ng aking sariling farm. Yan. Yan. So itong bukan ay native ditong kahoy. Hindi ko ito pinutol. Ngayon lumaki na. At inutusan ko yung aking manggagawa na bawasan na lang yung mga sanga. Para yung hangin ay tatagos. Well ventilated yung ating mga kalamansi at iba pang halaman. At mamunga ng maayos. Yan. Yung mga nyog ay namumunga na. Ito hindi pa. Tingin ko kwanto yung native tong nyog. Yun na parang na crossbreed na tos takunan. Kaya kahit mababa pa, yan hitik na hitik sa bunga. Against the light ba? Hindi makita. Yan Yan, daming bunga. Yan. Ito na. Ang target natin ay maging integrated farm to. So yung isa sa mga requirements ng integrated farming ay vegetation. Mayroon na tayo nan. Nandito na yung ating mga pananim. Multi-crop. Ibig sabihin, maraming iba't ibang uri ng halaman. Na-attain na rin natin yon. Na-achieve na. Nandito na. Yan, tingnan nyo yung mga halaman. Yan. Ngayon, kung magtatanong kayo, gaano ba katagal yung panahon para makapagpundar ng ganitong klaseng estado ng halaman? Ito ay 2 taon. Yan. So, ibig sabihin, in a span of 2 years, kapag maayos yung pag-aalaga ng mga halaman tulad nitong mga fruit-bearing trees, ay malaki na ang pagbabago sa property na ating nabili. Yan. Malaki na ang progress ng halaman after 2 years kapag well-maintained. Hindi nasasalanta ng mga alagang hayop. At saka, maayos din yung pag-aalaga. Pag-aalaga in terms of paglalagay ng pataba at pag-i-spray. Kasama rin doon yung pag-pruning. So dito, magpo-pruning ako kasi masyado nang mataas yung kalamansi pero hindi pa siya ganoon kapal. Yan. So para makontrol yung pag-angat o pagtaas ng mga sanga ay dalawang bagay yon, either mag-pruning o kaya mag-markot. So dito magmamarkot ako. Lutusan ko na yung aking katulong dito sa pating to ay yung markot. Ito. Yan. Para dito may 2 sanga na pwede nang putulin. Once na tinubuan na siya ng ugat. Yan. Tingnan nyo. Grabe 2 taon pa lang yan, pero ilan ba yan? Nasa 10 feet na ata. Masyado nang mataas. So, yung disadvantage ng masyadong mataas na kalamansi yung pagpitas. Kailangan ng mataas din na hagdan. Yan. So, kailangan ng mga around 10 feet na hagdan para mapitas ng maayos nandun sa taas. So, para maiwasan yan, pruning tayo. Pruning at saka markot. Tingnan yung ito naman na rambutan, namumulaklak na. Yan. Nagsisimula pa lang na mamulaklak kaya hindi pa siya ganun kalago. Yan. So, kailangan din ng pruning sa tanim na rambutan. Ito yung tuklapin na variety. Yan. Okay, yung paraan ng pagpupruning sa kakao ay ganun din yung ginagawa ko dito. Parehas lang yung pamamaraan. Although, siyempre, hindi naman tayo umaasa ng bunga sa puno tulad ng kakao.
Kaya kino-consider natin na pagpaparami din ng sanga dito na sa after dito sa main branch. Yan. Dito na tayo magpaparami ng sanga. Ang purpose dito para tumibay yung puno at saka tumibay din yung sanga. Kasi kung napakaraming sanga, so nadidistribute masyado yung nutrients sa halaman at hindi gaanong lumalago o lumalaki yung puno. Yan. So kapag nabawasan natin ng sanga, yung nutrients mag-concentrate sa mga puno at doon sa mga tinira nating sanga kaya lumalaki talaga ng todo. 2 taon pa lang ganyan nakalaki yung puno. Yan. Ito ay grafted din. So inaasahan natin na magbibigay na ito ng maraming bunga sa ngayon kasi last year ay nag-umpisa na itong mamunga pero konti lang. Pero ngayon malago na. Yan. Ang ganda na ng kalagayan ng ating rambutan. Yan. Kwanto? Nasa 50 pieces din na puno. Yan. Binili ko sa halagang 150 pesos bawat isa. Sa isang seller. From Ginubatan, Albay. Yan. So ito na, malago na yung ating rambutan. At yan bulaklak. So asahan natin na dadami na rin ang aking mapipita sa ngayong taon. So ngayon kapag nagsimula na siya mamulaklak, after 2 months ay mahihinog na yung mga bunga. So ngayon, halimbawa June, July, August, mamimitas tayo. O bakang kumapit pa sa buwan ng July. Yan puro na yan bulaklak. Yan. So dito, ang maintenance natin ay pesticide na lang. At sasabayan natin ng konting foliar fertilizer na yung sa fruiting stage yung potassium. Yan. Dito sa kalamansi ay wala pang gaanong bulaklak. So kailangan din ma-sprayhan to ng pampabulaklak. Once na magsimula ng pumasok yung tag-ulan. Kasi sa pagpapabunga ng kalamansi kailangan ng madalas na pagdidilig. So kung dito tayo sa upland, hihintayin natin ng tag-ulan. Ayan. Usually naman yung season dito sa atin hindi naman araw-araw yung ulan, di ba? Kapag masama yung panahon, tatagal siguro ng mga 2 linggo yung ulan tapos titigil. At dun, yun naman yung timing para magpabulaklak tayo ng ating halaman. Yan. Yung mga ganito kalaking kalamansi ay kuha na to. Due na to para pabungahin. Yung ganyan. Yan. Dito daming bulaklak ng rambutan. Yan, punong-puno ng bulaklak yan. Lahat ng sanga may bulaklak. Yan. So, ito na yung simula talaga ng pagpasok ng pera. Once na nag-invest tayo sa farming. Kaya yung mga gustong mag-invest sa farming, dapat mahaba talaga yung pasensya sapagkat ang ROI ay matagal. Pero once na nagsimula na, taon-taon ka naman mag-aani. Kasi yung mga ganitong klaseng halaman isang beses mo lang itatanim. At hihintayin mo yung maturity para mamunga. So once na nagsimula na yung pamumunga, yun, asahan mo taon-taon mag-aani ka. Yan. So ito na. Magiging na tong paraiso ni Elsa balang araw. Yan na, lalago na. Yung damo ay hindi na ganon ka-destructive. Kasi umangat na yung halaman So ina-sprayhan na lang to ng herbicide para hindi mahirap yung pagpuksa. Yan malago na. Yan. May ilang-ilan ako ditong lakatan. Pero dahil sa kulang din sa maintenance, sa sobrang init, ay napuputol yung puno. Dahilan para yung bunga ay hindi na lumago. Hindi na lumaki tulad yan. May hinog. Pero maliit yung piraso. Maliit yung bunga. Yan putol na sa puno. Yan. So wala itong spray, walang fertilizer. Dahilan bakit ngayong tag-ulan ay tag-init ay talagang dinamdam ng halaman. Yan. Pero ngayong pagpasok ng tag-ulan ay magpaparami tayo ng tanim. Yung macro propagation ng lakatan. Yan, dito ang ganda pa rin ng ating rambutan. Yan, tingnan yung lakatan ko, may bunga. May bunga, pero maliit. Ganun talaga ang disadvantage kapag nasa rolling ground at saka wala tayong patubig. Wala. Yung aking pinagawang balon ay naandun sa parting yon. Yan. So kung halimbawa maglagay na ako dito ng water pump at maiakyat yung tubig doon sa gawing yon around
mga 20 meters away, uphill, ay kayang-kaya nang ipadalo yung tubig pababa. Gravity na lang. Yan, yung aking susunod na project. Dahil water is life. Kapag ganitong tag-init, talagang malaking problema yung tubig sa pag-maintain ng halaman. Yan, buti na lang, yung mga ganitong klaseng tanim ay resilient talaga sa ganitong klaseng temperatura at kalagayan ng panahon. Mainit at saka tuyo. Yan o. Grabe, kawawa yung halaman kapag hindi pa ganun kalago. Yan. Pero ngayon, okay na to kasi kumalat na yung ugat. Tulad nitong 1-year-old kong kalamansi. Yan, kasi nagtanim pa ako ng karagdagang kalamansi dito sa gawing to. Dahil ayaw ko nang tumubo yung mga damo. So kahit medyo masikip, ay nilagay ko na. Itong nyog, wala naman problema. Kung alin dito yung mas na mag-progress, siya yung matitira. Yung iba, puputulin ko na. Yan. Kasi kailangan talaga ng proper spacing sa tanim eh. So kapag nagsiksi ka na, wala na rin tayong halos na mapipitas na bunga dahil hindi na makakabunga sa kapal ng mga dahon. So importante talaga yung pruning, regular pruning and maintenance ng halaman. Tulad niyan, yung dahon ng kamuting kahoy ay pumalo na dito sa rambutan. So hahawiin natin yung kamuting kahoy. Para hindi siya umagaw ng espasyo ng rambutan. Yan na. Yan. So habang palayo ng palayo sa aking kubo ay paliit na rin ang paliit ng mga halaman dahil sa hindi sabay-sabay yung aking pagtanim. By batch, actually 3 batch to eh. Doon sa gawing yon, nagsimula ako sa 300 na puno. Sinundan ng 200. At saka ito naman 500 na puno. So bali 1,000 ba? 1,000 na puno ng kalamansi all in all. Ayan. So ito yung pinakang main crop ko. Pangalawa sa dami ay yung mga nyog. Ito takunan to eh. 150 din yung piraso nung pagbili ko nito 2 years ago. So halos yung pagkatanim nito ay sabay-sabay. Yan, titingnan nyo yung mga puno. Nakahilera. Yan, kapag malinis yung ilalim, napakagandang tingnan. Silipin natin yung ilalim. Yan, ganda. 2 taon pa lang yan. How much more kung mga 5 years na 5 years nagulang na itong aking mga halaman. Tiyak na siyempre yung mga sanga tataas na, di ba? At makakapagpasyal tayo dito na hindi tayo na iinitan ng araw. Yan. So ganito yung klaseng maintenance na gusto ko. Ito kailangan pa ng spray ng pamatay damo. Kailangan ma-eliminate na itong mga damo na to. Pero sa ngayon na medyo mainit pa yung panahon, okay lang para kahit pa paano ay mayroong konting cover crop sa surface ng lupa para hindi gaanong mabilis yung evaporation ng mga moisture. Kasi siyempre kapag may moisture, yung ilalim ng lupa ay nasisipsipan ng ugat ng ating mga halaman. Pero kapag naalis na itong mga cover crop na to, yung mga damo, direkta yung init ng araw sa lupa, so natitigang yung lupa. At apektado rin yung ating mga halaman. Yan. Tingnan nyo. Kapal na ng ating mga tanim na fruit bearing trees dito. Yan. Okay. So solid din yung bayad ko sa aking manggagawa. Kahit walang gaanong produkto, pero kapag well maintained yung halaman ay sulit na rin. Di ba? Kasi kung halimbawa nung nakalipas na 2 taon, ako lang yung nag-maintain dito eh. Grabe talaga yung pagod ko. At yun din yung stage na napaka-sensitive pa yung mga halaman kasi maliliit pa. So talagang tinututukan ko ng gusto bawat puno, hinahawanan ko yan. Nilalagyan ko ng pataba. Pero ngayon na yan na malalaki na at fruiting na rin. Ayan, nakaginhawa ng pakinggan. Pagmasdan. Maginhawa ng tingnan, pagmasdan. At makakagawa na tayo ng paraan para pabungahin ang mga to. Yan fruiting na yan. Ito, tinamaan na to ng pampabunga na foliar fertilizer, kaya ito sunod-sunod na yung bunga. Ito may medyo gapiso, kaliit. Pero sa nakita ko sa public market, mga ganito tinitinda na. Pero sa akin hindi ko pa ito pinipitas. Papalakihin ko pa to. Yan, so may mga bunga.
may boy na dumaan, nakabisikleta. Yan, naka-mountain bike. Yan, dito may mga tanglad pa rin. Yan. Kasi meron akong project na gagawin sa tanglad. Yan, abangan nyo sa mga susunod na araw. At magmamass produce tayo ng produkto galing sa tanim na tanglad. Yan, so dito 1 year old na kalamansi. Tingnan nyo kung anong kalagayan. Kahit napakainit, survive. Walang walang patubig, walang dilig ngayong panahon. Grabe, umasa lang talaga sa ulan. Pero survive. Yan, ang sekreto niyan ay yung pag-aalaga. Kapag doon sa panahon na medyo maulan pa, inaalagaan na natin ng husto. Lalagyan ka ng pataba, lalagyan ng pataba, ng spray, ng pesticide, foliar fertilizer, at saka dagdag ng inorganic fertilizer. Maliban doon sa basal na dumi ng manok, naglalagay din ako ng inorganic fertilizer every 2 months. Kaya ito na 1 year old pa lang itong kalamansi na to. Tangkad na, lampas tao na. At pwede na itong pabungahin. Yan. Actually, nakapitas na dito yung manggagawa ng 30 kilos. Yan ganyan palang kaliliit, naka 30 kilos na dyan. So, ganun lang talaga sa sa farming. Sipag at syaga, at saka pasensya. Sa agribusiness, pasensya kailangan. Yan. Lalo na kapag umaasa ka lang sa mga tanim. Yan. Yung tulad ng kalamansi, ang fruiting dyan is yearly. Kung matibay yung loob mo sa paghihintay. Okay itong ikombinasyon sa ating mga livestock. Yan. Susunod na mga project natin, sa livestock na tayo mag-focus. Babalansin lang natin yung maintenance at saka dagdag na mga iba pang mga activities para mas lalong tumaas yung income ng ating farm. Yun ang sakripisyo ginagawa natin bilang may-ari, bilang farmer. Kasi wala tayong inaasahang subsidy galing sa gobyerno pagdating sa mga ganito. Talagang tayo ang gagawa ng paraan para maiangat natin yung ating kabuhayan. So dito sa ilalim ng mga saging na saba ay maraming mga malalaking bato na plano ko rin lagyan to ng palaisdaan. Saka doon sa gawing yon ay piggery. Magsisimula lang tayo ng maliit at saka pagugulungin natin yung ating pera para mangyari yung plano. Nabasa ko sa isang kasabihan nabasa ko sa Facebook wag daw munang sasabihin kung ano yung plano. Kailangan magplano di ba? Pag nagplano ka, siya may direction ka. Pero wag daw munang i-announce. So hindi ko sa inyo sasabihin kung ano yung eksaktong plano ko dito kasi naniniwala ako sa ganong kasabihan na wag mo nang ikakalat yung kwento tungkol sa plano. At saka pag naganap na, let them know. Malalaman na lang nila kung ano nang naging resulta. Kasi mahirap na yung kultura ng tao, di ba? Pintasiro. Yan. Dito naman source ng tubig. At ngayon, tag-init pero may tubig pa rin. Medyo madilim lang sa ilalim. Nilagyan ko to ng hagdan, Mayroon akong video tungkol sa paghukay ko dito. Search niyo diyan sa aking channel. Yan, so ito. Yan, may tubig pa rin. Yan, Ang lalim nito, galing sa last step, ay 21 feet pa. Yan, so more or less nasa 10 feet yung lalim nitong aking hukay from the ground level to the water level as of this moment. Yan, nasa 10 feet yan. Pero from the water level down to the bottom is 21 feet. So napakalalim pa ng tubig na yan. Yan, so ang gagawin ko ay konting maintenance. Tatawagin namin na saga. Yung aalisin namin yung tubig hanggang sa maabot yung bottom. At saka aalisin lahat ng sludge. Yung mga dagta, yung mga residue sa ilalim, maalis para tuluyang malinis yung ating bukal, yung ating balon. At yun na, mayroon na ngang tubo na in-install ko at saka nilagyan ko ng Jetmatic pump doon. Try natin yung Jetmatic pump kung gumagana. Dito nag-iigib ng tubig yung aking katulong
pandilig doon sa mga gulay na itinanim niya. Sabi ko nga sa kanya, huwag ka muna magtanim ng gulay, napapasok yung summer kasi may hirapan ka sa maintenance. Pero tinuloy niya pa rin. Ngayon nahihirapan siya sa pag-maintain, pagdidilig dahil sa yan, mabilis matuyo ng lupa. Ito. Yan. Medyo mahina yung aking Jetmatic pump. Yan. Papalitan ko ng gasket. Pero importante ay naiaakyat natin yung tubig. So ngayon, anong paraan para maiaakyat ko pa siya sa mas mataas na level? Kailangan ko ng electric pump. O kaya ng fuel pump. So either bumili ako ng fuel pump o magpakabit ako ng kuryente, ng supply ng kuryente dito. Ang layo sa pagkakabitan. Pinakamalapit na kontador o poste ng kuryente ay more or less 1 kilometer. Ang layo. Pero ganoon pa man, dahil sa may long term tayong plano dito at para sa pangkabuhayan, so dagdag puhunan yon para sa investment. So, sisikapan ko talaga na mangyari yon dahil sa kung hindi, wala tayong gaanong income na maasahan dito sa mga halaman na sustainable. Kasi marami pa tayong hihintayin dito na pangmatagalan. Yan. Tulad yan, mga lansones, pangmatagalan yan. So, kung aasa tayo sa mga halaman na to, ay hindi tayo makakaahon sa hirap. Yan, kailangan mayroong kombinasyon ng livestock. Yan. Okay, so dito, wala na. Wala nang espasyo na paggagalaan ng kalabaw at baka. Wala na, lahat na tatanim. So, ang pinakang feasible lang na livestock ay either kambing, baboy, at mga manok. Yan. Siguro isama na natin yung babo, ganso, ganon. Pero generally, pagdating sa livestock ay baboy at kambing ang pinakang feasible dito. Dahil sa pinuno ko na ng halaman yung paligid ng aking lupain. Punong-puno ng halaman. Yan. Saging, kakao, niyog, kalamansi. Yan. May dito pomelo. Yan. Doon naman may lansones. Yan. May lansones, may kasoy. Yan doon, may pili. Yan, puno ng pili. O, tingnan nyo dito. Linis. Maraming malalaking bato. Yan. Yan, may avocado. Yan o. So, yung kakao namumunga na o. Tinuruan ko yung katulong ko kung paano mag-pruning. Kaya sabi ko, i-pruning mo lang ng i-pruning. Alisin yung mga unnecessary branches para mabuo yung mga bunga. Yan o. Yan. Actually, mayroon pang aalisin na ito. Aalisin pa to. Ito, aalisin pa. Yan. Aalisin din to. Ito. So, bali ang matitira dito itong mga malalaking branches na. At dyan kakapit yung napakaraming bunga. Tingnan nyo yung bulaklak o. Yan o. Hindi ko pa kabisado yung mga pangalan ng variety ng mga kakao. Pero ito pula eh. Paki-comment na lang dyan kung ano ang variety na to. Pula ang bunga. Yan. Ang daming bulaklak oh. Kahit sa mababa ang parte ng puno, mayroon oh. Grabe. Yan. Yung iba naman, ay ito pala yung kasoy muna. Ano yung kasoy pala? Na-surprise ako dahil sa less than 2 years, namunga na yung kasoy. Yan, ganun pa lang yung tangkad ng kasoy oh. Hindi ko inaasahan to, na-surprise ako. Nung pinadala sa akin ni Mrs. yung video nito o yung picture. May bunga na yung kasoy at laglagan na yung mga hinog. Sabi ko, ganun ba? Ito kasoy oh. At actually nakapitas na kami ng mahigit kumulang 100 bunga. Dito sa maliit na punong to. Yan. So sabi ko, magpaparami muna ako ng tanim na kasoy. Kasi isa rin to sa mga ideal na tanim na namumunga kahit sa panahon ng tag-init. Yan o. Yan. 3 puno to, yung isa namatay, yung 2 nag-survive. Pero ito yung pinakang namunga. Lumaki ng mabilis. Yan. So dito, ang mga senyorita kong saging, talagang dinamdam din yung matinding init ng panahon. Yan. Nakapitas kami ng isang buwig na hinog. Yung iba naibenta na ni Mrs. nung nakaraang linggo. Yung mga natira na tinamaan itong grabing init ay, you know, ganun din na nangyari parang doon sa lakatan.
nabali yung puno. Andyan yung bunga nakahang. Yan o. So, ang gagawin dito, magtitira na lang isang puno ito. Titira ko to. And the rest, tanggal. Pero yung pinaka mother plant, hahayaan ko lang dyan para lumabas pa yung ibang mga saha. Yan tulad yan, no? Ang dami ng saha. Kailangan lang maihiwalay ito. Okay, so ganun talaga sa integrated farming. Daming gagawin, daming halaman, daming maintenance. Pero siyempre, marami rin ang produkto. Natusok ako nito. Nagulat ako. Tusok ako. Yan. Ito yung pomelo. Malago na rin. Yan. Dito hindi maganda yung aking kakao. Bansot. Ang liit. Kailangan ng pataba. Ito naman bansot din pero dami ng bulaklak. Pula din yung bulaklak. So isa yung variety itong yung dun sa una nang pinakita ko sa inyo. So dito mga kakao na at saka saging. Yan. Saka na doon yung kulungan ko ng baboy. So ngayon walang laman. Pero nung una nilagyan ko yan ng 5 baboy. Namatayan ako ng 2. Break even lang ako. Nag-survive yung 3. Ito. Yan. Ito berde naman. Paki-comment kung anong variety ito. Berde naman yung bunga. At ang dami din na bulaklak. Dahil sa maayos na pag-pruning. Maayos na pag-pruning. Ito yung bunga. Kaso walang spray. Ang daming langgam. Yan. Ito pa, tinira din ng insekto. Kaya hindi nabuo. Anyway, early stage pa naman ng kanyang pambumunga. So, pag nagsimula na yung tagulan, ay yun na rin, i-assist na natin siya ng inorganic fertilizer. Yan ito, berde din, variety ng kakao. Yan green ang bunga. Pero pag nahinog, yellow. Ayan. At mayroon din tayong mga ilang panito. Hawaiian na pinya. Ito, may mga bunga. Pero hindi ito kasing laki ng mga una kong tanim na talagang yung isang bunga 4 kilos. Ito siguro mga kalahating kilo lang. Yan maliliit. Yan. So, ang isang learning pa dito, dapat continuous yung paglagay natin ng yung organic fertilizer. Yung dumi ng manok, dapat every 6 months maglagay tayo. Minimum every year. Maglagay tayo ng mga dumi ng manok sa malapit sa puno ng mga halaman. Dahil yun ang kanyang pinakang supplement. Kaya siyempre, di ba? Kapag itinanim natin yan, at nasipsip na yung mga nutrients, so kailangan talaga masustain. Ibig sabihin ng masustain, yung add-on, lalagay ka, dagdag ng pataba kasi, lagay ng pataba kasi yung hindi naman nadadagdagan yung nutrients, di ba? Nadideplete dahil nasisipsip ng halaman. So once nasipsip ng halaman, sa kanyang paglago ay magkakaroon ng deficiency at hindi siya mamumunga ng maayos. So nakabalik na ako dito sa pinagsimulan ko ng pagbablog. Dito tayo nagsimula kanina. Yon. So ilang minutes na ba nakalipas? Tagal na. At nakaikot na tayo doon sa 3 hectares na lupain. So yung makikita nyo, ito hindi pa na mamarkot. Hindi pa na pupruning, shall I say. Ang dami pang sanga na puputulin. Pero ang dami rin na bulaklak. Yan, bababa pa. Yan. So ito, kailangan gawin yung trim, yung pag yan napakakapal pa ng sanga, yan, kailangan i-pruning. Yan. So yan mga kaibigan, yung mahihilig dyan sa pagtatanim, nagsisimula na sa kanilang mga farm for retirement. Pwede kayong makakuha ng idea dito 2 years ago. Ito yung aking sinulan. Time pa ng pandemic, hindi ako nagtrabaho sa ibang kumpanya. Focus ako dito sa aking sariling lupain para simulan yung pagtatanim, pagpapalago ng mga halaman hanggang sa maging ganito after 2 years. Kaya yung pili, tingnan mo, tangkad na. Tinanim ko to galing sa buto. Yan. So tingnan mo yung span of 2 years. Grabe yung progress sa halaman kapag well maintained. Okay, so ano pang ibang learning na makukuha ninyo dito? Maliban dun sa sipag at tiyaga sa pag-maintain. Yon, kapag mayroon kayong mga alagang hayop tulad ng kalabaw, baka, kambing,
I-secure ninyo yan kasi hindi pwedeng i-combine yung dalawa, yung halaman and mga hayop. Hindi pwedeng i-combine. Kaya mas preferable sa ganitong klaseng farm yung naka-cage na mga hayop tulad ng baboy at saka kambing. Yung kambing naman pwedeng pagalain pero lagyan mo ng tali. Halimbawa dito kung hindi na tayo mag-i-spray ng damo, yung herbicide, we will get rid of chemicals. So yung kambing na lang yung tagalinis nito. Di ba? Ipapastol natin sa in-between. Lalagyan mo ng palaw, tatali mo doon at gagala siya paikot. At yung kambing na yung magkukontrol ng damo. Ganun lang. Pero kung hahayaan lang yung kambing na gumala, yung mga mabababa pang dahon niya na yan, uubusin niya ng kambing. Kahit dahon ng kalamansi, kinakain ng kambing. Ayan. Kalabaw baka, no more. Hindi na pwedeng igala sa ganitong klaseng tanim. Ganitong klaseng farm. Ayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong tiyaga sa panonood ng aking vlog sa ngayon. Medyo natagalan ako sa paggawa ng content dahil sa nagtrabaho tayo sa malayo. Sa awa ng Panginoon, nakabalik tayo muli. At nandito ako sa aking farm para tingnan ang kalagayan at kung anong gagawin sa mga susunod pang mga araw. At idagdag ko to, fabricated namin. Fabrication ba to? Hindi naman kasi kahoy eh. Pinagawa ko sa aking katulong na hagdan para abutin yung mga bunga na nando sa taas at sa kanyang pagmamarkot. Ayan. Okay, thank you very much. God bless you all. At hanggang sa muli si Kuya Koy sa Garden of Kuya Koy dito sa Albay, Philippines. Mabuhay.